oras na po para ilabas ang Tanong Bayong para bigyang daan ng ilang tanong tungkol sa mga issues and concerns sa buhay dito po sa ating shoutout notes. Nasaan na ba yung aking bayong? Yung aking bayong na gawa pa ng mga indigenous peoples of Palawan. Ang ganda-ganda ng mga tagbanwa. Ayan. O, diba? They live in an island in Palawan. So beautifully made. Ang ganda-ganda. Sana kung gaano kaganda ang bayong na ito, ganun din kahalaga or kaganda yung presyo na binibili sa kanila itong bayong na to. Diba? Okay. Meron po kasi tayo ditong mga katanungan sa loob ng bayong na ito at susubukan nating mabigyan ng payo o solusyon. Okay? Pero hindi kasing haba ng nobela ang mga katanungan dito. Sabi ko nga sa inyo, mga random questions lang. O kaya naman yung mga kung naguguluhan kayo in life. Ayan. Ito na ang Tanong Bayong number 1. Sabi, ayan, nahimatay na yung telepono. Sabi, what to do, Tita El? Hi, Tita El. I'm in a relationship for a year na, pero hindi na ako masaya sa kanya. Pero siya, masaya pa rin po sa akin. Enlighten nyo naman po ako. Hihiwalayan ko ba siya? To stay or not to stay na? Ayan, pa-request naman po ng kantang Mahal Ko o Mahal Mo by KZ Tandingan. Sana po ma-play. Nalilito, Lady LL, or Lading Litong-lito. Okay. So, kung isang taon pa lang kayong in a relationship at hindi ka na masaya sa kanya at siya ay masaya pa, siya, yung jowa mo, masaya pa rin sa'yo, at tinatanong mo kung hihiwalayan mo ba siya or stay, ano kaya yung factor kung bakit hindi ka na masaya sa relasyon? May kulang ba? Baka pwedeng pag-usapan muna. Kung siya ay maligaya pa sa'yo at ikaw ay hindi na happy, baka meron siyang hindi napupunuan kaya hindi ka na happy sa relasyon, baka pwedeng pag-usapan muna bago kayo magkawalaan o magkahiwalayan, o hindi ba? Pero kung talagang wala na, it's better na sabihin mo na yung totoo kaysa sa paasahin mo pa siya na akala niya mahal mo siya pero hindi na pala. 'Di ba? Sabi nga ng kanta, better to break it honestly than make a fool of me. My heart will understand. For sure, maiintindihan yon at mas ma-appreciate yon ng jowa mo, Lady LL. 'Di ba? Kesa sa itago mo o magpaka-plastic ka. Huwag kang magpaka-plastic sa nararamdaman mo dahil tandaan mo, ang mga plastic lumulutang sa baha. Tag-ulan pa naman ngayon. Delix ka, Delix! Next question. Tita El, what to do? Gusto ko na pong mag-move out at magka-condo life. Pang-aesthetic feed na rin. Pero ayaw po ni Mama. Baka raw hindi ko kayanin. Pero tita, paano naman ako magiging independent kung lagi akong may kasamang bantay? Ano ba? To move or not to move? Love, Condo Baby. Condo Baby, ilang taon ka na ba? If you are already of age, kung ikaw ay may trabaho na, why not? Pero ganito ang gawin mo. Para mas mag-gain mo pa ang trust ng nanay mo. 'Di ba? Ang tiwala ng nanay mo na kaya mo na talagang mag-isa sa buhay or mag-move out. Mas adulting kesa sa adulting mo ngayon, ipakita mo sa kanya na ready ka na. Yung mga simpleng gawaing bahay katulad ng paghuhugas ng plato, 'di ba? Pagsasaing, paglilinis, pakita mo sa kanya na caring mo nang gawin 'yon para pakawalan ka na. 'Di ba? Para makapag-spread your wings and fly ka na sa iyong kondong pang-aesthetic ang feels. 'Di ba? Ganon. You have to earn your mother's trust. Ipakita mo sa kanya na kaya ko nang mamuhay sa sarili kong paa. Ganon. Tapos, pag may kondo ka na, i-condo tour mo naman yung nanay mo. O, di ba? Patulugin mo rin doon paminsan-minsan. O kaya, bakit di natin baliktarin? Yung nanay mo, ang patulugin mo sa kondo, ikaw sa bahay mo. O, mas malaki. Charing! Okay, next. Ano ba to? Meron pa ba tayong ilan? Marami. Dalawa. O, sige. Balik natin yung isa. Sabi,
Tita L, what to do, what to do? May barkada po ako na laging late kung may lakad kami. Kahit ano pong usapan, siguradong ako ang laging naghihintay. Minsan nakakainis na. Pero ayoko rin pong masira ang samahan namin dahil lang sa pagiging late niya. Ano po ba ang gagawin ko, tita? To wait or not to wait? Naiinip, Theo Ven. Sabi ng kanta. Yan. Ganon, nakakainip naman talaga. Sabi pa ng isang kanta, I don't wanna wait. So, to wait or not to wait, yan ang tanong mo, Theo Ven, na naiinip na in life, ganito ang gawin mo. Dahil alam mo na sakit na yan ng kaibigan mo, ng barkada mo, na lagi na lang siyang late. Ay naku, for sure, sasabihin pa niyan ganito. Kunyari, ang call time nyo, di ba? 8 o'clock, aalis tayo ha, aalis tayo, 8 o'clock. Pagdating ng mga 8:30, wala pa yan, tapos sasabihin niya, kubaw na, kubaw. Pero ang totoo, nasa North Avenue Station pa lang yun. Ay, naku. Kasi mulat sa kung sinungaling na sila. Ay, wala, alam ko yan, kala nyo ha. Ay, nakamemoryado ko kayo lahat. Tapos sasabihin, malapit na, nandito na ako sa may sa may Santolan Station. Nako, hindi totoo yan. Naandun pa lang yan. Sa may Kamuning. Hindi totoo yan. Kasi Or mulat sa kung worse. sinungaling na sila. Or worse, sasabihin niya nasa Kamuning, pero sa totoo naliligo pa lang siya. Mali! Alam ko na yan. Hindi nyo na ako maloloko. Tita na to, oy. O, hindi ba? Hindi totoo yan. Ay, salamat. Hindi ba ako mukhang tita? Thanks! So, Theo, ganito ang gawin natin. Kung memoryado mo na, plakadong-plakado, lagi siyang late, agahan mo. Kung kunwari, magja-jogging kayo magja-jogging kayo ng 5 a.m. Sabihin mo, 4:30 pa lang. Sabihin mo, 4:30 o kaya 4 a.m. ha, jogging tayo. Dito tayo magkita sa lugar na to. Gawin mo yan kahit mga 3 beses. Kapag talagang hindi ka pa rin sinipot at sobra na yung pagka-late niya, baka naman merong psychological problem. Minsan kasi hindi yan sinasadya ha. Yung pagiging late ng isang tao, may kinalaman yan sa psychological issues ng isang tao. Okay? Alam nyo ba, minsan ang mga may ADHD, ganyan ha. Yung nagpro-procrastinate na mamaya na, bukas na lang ganyan. Meron din yung kinalaman sa psychological or mental health ng isang tao. So baka naman hindi na sinasadya. Pero para matikman din naman niya paminsan-minsan, iwanan mo rin, subukan mo. Subukan mong iwanan after 3 tries ha, na 1 hour, laging advance yung call time nyo at hindi ka pa rin sinipot. Dun sa pang-4, iwanan mo. Sabihin mo, sumunod ka na lang. Sumunod ka na lang. O, di ba? Yun nga lang, kung siya yung may dala ng sasakyan, yun lang. Ayun lang. Kaya pala ang hirap kapag hindi siya kasama. No? Okay, Theo, sana nakatulong. Eto na. Meron pa ba? Wala nang laman ng bayong. Eto na yung last na tanong sa ating Tanong Bayong. Tita L, what to do? What to do? Gusto ko magpa-short hair, as in bob cut. Ayan. As in bob cut. Ang hirap naman i-pronounce ang bob cut. Bob cut. Huh? Ayan. Bob cut. Kasi may bobcat di ba? Pero ito bob cut, as in. Yan ha. Gusto niyang magpa-bob cut. Sabi niya, what to do? Gusto ko po magpa-short hair, as in bob cut. Pero ayaw po ng boyfriend ko. Ulitin nga natin. Huh? What to do? Gusto ko magpa-short hair, as in bob cut. Pero ayaw po ng boyfriend ko. Gusto raw niya ang long hair ko. Ano po ba ang gagawin ko? To cut or not to cut? Love, Marita. Anong paki mo? Sabi ko na, tutugtugin natin yan di ba? Oo nga naman. Siguro sabi nga ng jowa mo, or marami talaga sa mga guys, aminin nyo man o hindi, mga guys na nandito, you like girls with long hair. 'Di ba? Mas gusto nyo talaga ang girls with long hair. Siguro nasa psychology din natin yan 'di ba? Pero meron din naman mga guys na long ang hair at caring rin nila. Pero ganito, bakit hindi kayo mag-meet halfway ng
boyfriend mo. You like your hair na bob cut, 'di ba? At yung boyfriend mo ay gusto yung long hair nyo. Ay, long hair mo. Sorry, long hair mo, 'di ba? E di hatiin mo. Merong nauusong haircut talaga ngayon ha, na yung undercut, yun yung maiksi. As in, yun yung shoulder length o talagang mas shorter. Tapos, yung panlabas, yung outer layer, yun yung long hair. So Totoo ngayon, yes, hanapin nyo. I-search nyo sa Google. Uso yun sa TikTok. Oo, tapos kapag tinali mo yung buhok mong ganyan, tapos ipinuyod mong ganon, makikita yung short hair mo. Ganon. So, kapag magkasama kayo ng boyfriend mo, edi let loose yung hair mo. Mahaba. Pero pag ikaw lang, ganon, di ba? Talaga mahaba ang hair ni Atembang kapag magkasama kayo ng boyfriend mo, Martha. Pero kapag kayo-kayo lang ng barkada, o di itali mo, ipuyod mong ganyan, tapos kita na yung iyong yung short hair. O, di ba? Ganon. Yung bob cut mo. Para bongga. O, meet halfway. Hindi pa kayo magbe-break. Di ba? Search yun, meron talaga. Haircut trending, TikTok, tapos yun nga, undercut, tingnan nyo. Yung iba nga kinukulayan pa eh. Yung undercut para mas ma-highlight and then Totoo tinatali. ba? Yes nga, ang kulit. Wala ka kasing TikTok eh. Tapos pag tinali, makikita na yung short hair. O anyways, ayan na. Ganda! For sure. O hindi ba? Huwag lang tayong magigiling ng hamburger. At yan na nga po, that wraps up our first batch ng ating shoutout notes ngayong gabi. Baka may mga ganyan din kayong klase ng concerns sa mga gusto po mag-share na kanilang issues and concerns nga sa buhay. Karirin nyo lang po ang shoutout notes. Okay? I-message nyo lang po kami 0960-258-0840. Pwede rin po kayong tumawag sa aming hotline 868-93-289 or 868-93-290. O, hindi ba? Mga kapatid! Dito tayo sa totoo. O, yan yun yung boses. Pagbigyan nyo na, minsan lang naman yan. Siyempre, dito tayo sa True FM, hindi ba? Like, share, subscribe, follow ang ating mga social media accounts, ha? At True Network PH. Yun lang ang keyword na hahanapin nyo. TRUENETWORK PH. O, like, share, follow, subscribe para bongga talagang levels natin sa FB, sa IG, sa X na dating Twitter, sa YouTube and TikTok, pati na rin sa mga podcast.